Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, March 26, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Ilang araw bago magsimula ang lokal na kampanya, election officer patay sa ambush sa Maguindanao. Panahon ng tag-init, opisyal nang idineklara. MMDA Strike Force at Grupong Manibela nagkagirian sa ikatlong araw ng tigil pasada. Hindi ba mas mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad nila VP Sara? Pilipinas, papunta na umano sa basurahan. Malacanang umalma sa pahayag ni VP. Olympic medalists Carlos Yulo, Nesty Petesio at Ira Villegas rumampa sa fashion show. At sa showbiz, Gerald Anderson sasabak sa thriller mystery drama sa bagong serye. Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Nakatakdang ilagay ng Commission on Elections sa COMELEC control ang Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Matapos ang pananambang at pamamaril sa isang election officer at asawa nito ngayong Miyerkules. Kinondena naman ng Bangsamoro government ang insidente lalo na ngayong panahon ng Ramadan. Tinitiyak din nila na mapapanagot ang mga salarin sa pagkamatay ng dalawang biktima. May balitang A to Z, si Naomi Almohano. Patay ang isang election officer at asawa nito matapos tambangan ng kanilang sasakyan pasado alas 8:20 ng umaga ngayong Miyerkules. Kinilala ang mga biktima na Senator ni Maceda Abo, election officer sa Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte, at asawa niyang si Jojo Abo. Sa police report, paalis galing bahay at binabaybay ang Cotabato Sharif Aguac Road ng pagbabarili ng hindi pa nakikilalang gunmen ang sinasakyan ng dalawang biktima. Unang dinala sa Datu Odin Sinsuat District Hospital ang mga biktima kung saan dineklarang dead on arrival ang asawa ng election officer. Habang sa Cotabato Regional Medical Center, binawian ng buhay si Attorney Abo. Ikinalungkot naman ito ng Commission on Elections, lalo pat kasama si Abo sa naganap na Peace Covenant signing sa pagitan ng komisyon at Bangsamoro noong nakaraang linggo. Nakatakda namang irekomenda ng poll body sa Commission and Bank ang pagsasailalim ng lugar sa full COMELEC control sa lalong madaling panahon. Nararapat na lang na mailagay sa COMELEC control. Sinasabi natin, wag na wag ang COMELEC officials or employees namin. Sinasabi namin, wag na wag ang mga botante na sasaktan, tatakutin o ite-terrorize. May jurisdiction ngayon ng COMELEC para mag-deploy ng maximum security forces, lalo't malaki ang posibilidad na maging magulo ang conduct of elections. Nilalagay sa COMELEC control ang isang lugar kung may history o kasalukuyang intense rivalry ng mga kandidato o partido. Gayon din ang presensya ng karahasan at seguridad ng halalan mula sa mga armed group. Ayon pa kay Garcia, walang nabanggit na banta sa buhay ang election officer, pero inaalam ko na ngayon na mukhang meron siyang request sa ating election officer na magkaroon ng security details kahit dalawa. Pinapatrace ko na ngayon kung kanino ito na-submit, bakit walang aksyon at hindi ka agad na ibigay sa kanya yung request niya. Gayunpaman, tiniyak ng COMELEC na hindi babaliwalain ang insidenteng ito. Kinondi na rin ng Bangsamoro government ang nangyaring ambush. Sa pahayag na kanilang pinost online, inexcusable at taliwas sa paniniwala ng mga Muslim ang nangyaring pamamaril, lalo pat Ramadan ngayon. Nanawagan din ng Bangsamoro government sa mga mamamayan nito at mga otoridad na magtulong-tulong sa paghuli sa mga sospek. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Binawi na ni Senator Amy Marcos ang kanyang pagiging bahagi ng senatorial ticket ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Amy na hindi siya makakasabay sa kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas dahil may mga hakbang ang administrasyon na labag-an niya sa kanyang paniniwala at prinsipyo. Dagdag ng senadora,
Higit sa politika na kapakinabangan, dapat manatiling una ang soberanya ng bansa at ang tunay na hustisya para sa bawat Pilipino. Ito ay matapos ang issue sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, iginiit naman ang campaign manager ng alyansa na si Navotas Representative Toby Tiangco na nirerespeto nila ang pasya ni Aimee. Mga ka-A to Z, ramdam nyo na ba? Opisyal nang nagsimula ang Tag-init 2025. Sa anunsyo ng State Weather Bureau Pag-asa, na monitor na ang paghinto ng Northeast Monsoon o amihan, hudyat ng mainit at tuyong panahon sa buong bansa. Ibig sabihin, inaasahan na ang mas mainit at maalinsangan na panahon o yung tinatawag rin nating summer season. Paalala po sa lahat, iwasan ang pagbibilad sa araw at laging uminom ng tubig upang maiwasan ng dehydration o kaya ay heat stress o heat stroke. Nagkagirian ang mga tsuper ng Transport Group na Manibela at MMDA Traffic Enforcers sa gitna ng ikatlong araw ng tigil pasada ng naturang grupo. Iligal daw kasing nakaparada ang mga pampasaherong jeep sa bike lane habang nais naman ng Manibela na magbitiw na sa pwesto ang hepe ng MMDA Strike Force. Ang mga tensyonadong tagpo tunghayan sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Walang sinabi ang init ng tanghaling tapat sa namuong tensyon sa pagitan ng mga nagpoprotestang mga tsuper ng Transport Group na Manibela at traffic enforcers ng MMDA. Kinuyog na mga naggagalaiting mga tsuper ang mga naninitang traffic enforcers dahil sa umano'y illegal na pagparada ng Manibela sa bike lane sa kahabaan ng Northeast Green Hills, Connecticut Street, San Juan City. Tinuktukan ng isa sa mga tsuper ang naninitang enforcer dahilan para matanggal at malaglag ang visor ng suot nitong helmet. Pero mas uminit pa ang tagpo nang magkasagutan sina Manibela Chairman Marvel Buena at MMDA Strike Force Chief Gabriel Go. At nang hindi magkasundo ang dalawa, Actually, as of the moment, wala naman natikitan eh. Pinapaalis lang namin sila. Wala po nag-issue ng ticket, pinapa-verify lang kung may lisensya. Dahil kasi kung walang lisensya, hindi naman po pwede magmaneho. Wala po tayong tinaw. pero giit ng Manibela, aprobado ng Department of Transportation ang pananatili ng kanilang mga jeep sa naturang kalye habang nagsasagawa ng kilos protesta. Dapat makasuhan sa ombudsman ito, may mga video tayo kung anong asal nitong tarantado na to. Arrogante siya masyado. Apparently, hindi nagkakaintindihan. So sabi ko nga, teka lang, pinapaalis lang namin kayo para hindi kayo mag-cause ng traffic. Ang sinasabi kami daw nag-cause ng traffic. Diba? So dumaan kami, sabi namin, alisin nyo, yung mga my driver, umalis na lang. Sa ngayon, inatasan na ng pamunuan ng Manibela ang kanilang mga kabarong tsuper na wag muna silang mag-upload ng videos online mula sa nangyaring kaguluhan dito sa San Juan City. Ito raw kasi yung mga ebidensyang kanilang ipipresenta sa Office of the Ombudsman sa oras na magsampa sila ng administrative case laban kay MMDA Strike Force Chief Gabriel Go. But apparently, medyo aggressive sila. Kaya sabi ko sa mga tao natin, fall back na lang tayo. Wala namang naiulat na nasugatan sa tensyon, pero plano naman ni Go na kumonsulta sa legal department ng MMDA kasunod ng pamamato at pamamaltok ng mga tsuper sa mga traffic enforcers. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Umalma ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na tila papunta na sa basurahan ang Pilipinas at nawawalan na ng pag-asa ang mga Pilipino. Ayon kay Castro, hindi nakikita ng Vice Presidente ang mga proyektong ginagawa ng administrasyon para sa mga mamamayan, lalo't hindi present sa Pilipinas ang Vice at kasalukuyang nasa the Netherlands para sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na harap sa kaso sa International Criminal Court. Hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad nila VP Sara, mas na inuuna pang magpunta sa abroad
magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun, pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Nagbabala si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na posibleng may masamang epekto sa mga OFW ang balak na Zero Remittance Week bilang protesta sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya posibleng kumilos ang Kongreso para ikansela o isuspindi ang ilang pribilehiyo ng OFW na susunod sa pagboboykot. Gayunpaman, nananawagan si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro ng diplomasya sa halip na agresyong tugon ng mga Duterte supporters. Huwag tayong magpadalos-dalos. Let us always remember the significance of the OFWs, not only in the Philippine economy, but even with respect to the interest of their families left behind, yung mga naririto. Muling binira ng Malacanang ang umano'y malawakang fake news laban sa pamilya Marcos. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, matagal na raw target ng disinformation ang mga Marcos pero lalo itong lumala matapos ang hindi pagkakaunawaan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at VP Sara Duterte. Bagamat hindi tahas ang itinuturo ni Castro ang kampo ni Duterte, iginiit naman niyang may umiiral na network na nagkakalat ng negatibong balita laban sa Pangulo at pabor naman sa mise. Magugunitang sinisisi si First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ni Lufthansa Commercial Corporation Executive Paulo Tantoco. Inamin ng Department of Public Works and Highways na may nakitang mga sira sa 5 spanok ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela habang ito'y itinatayo pa lamang. Sa patuloy na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagkaguho ng tulay, sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na may issue na sa mga tornilyong ginamit sa tulay noon pang 2019. Base sa ulat, napag-alaman din na mayroong mga maliliit at malalaking depekto ang iba pang span ng tulay sa sinasagawang konstruksyon. Patuloy naman ang pagdinig patungkol sa naturang issue. Every single span nagka-problema. Ang difference lang, yung pula, critical defects. The orange is the major defects. The one severe is pink, severe defects, and then minor yung yellow. So, it's true that 1, 2, 3, 4, 5, 5 are minor, but all spans na kitaan ng problema. Sa iba pang balita, nagpapatuloy ang 5-day tech show na inorganisa ng Philippine Cable and Telecommunications Association o PCTA sa SMX Convention Center sa Pasay City. Layon nito na paigtingin ang collaboration sa iba't ibang tech giants at local industry para hindi mapag-iwanan sa advancement ng digital age. Lalo't laganap na nila ngayon ang artificial intelligence o AI na sa halip ituring na sisira sa industriya ay magiging kasangkapan pa para mas lalong gumanda ito sa hinaharap. We're there already. So it's a matter for us, the users, to use it. Pero nado na yan. So the maturity ng AI na yan, probably dito in the Philippines, started lang yan several years ago. But in the United States, I do believe 5 to 7 years ago, nag-start na yan eh. Doon nakakaroon ng mas palitan na exchange of ideas. What is the trend in the market that can be adapted? And through that technology, magbe-benefit mismo yung last mile, which is the mga consumers. Just woke up as 29 years old. Hot and sexy ang tinaguriang box office queen na si Catherine Bernardo para sa selebrasyon ng kanyang ika-29 na birthday ngayong Miyerkules. Ibinahagi ni Kat sa kanyang Instagram ang ilang snaps ng kanyang photoshoot na talaga namang nakapagpawaw sa netizens. All white ang tema ng birthday photoshoot ni Catherine na kuha sa isang higaan. Samantala may heartwarming birthday message din si Mommy Mian Bernardo para sa anak. Sa social media caption hatid ni Mother ang mensaheng, "You will always be my little girl." Happy birthday, Catherine! Abangan sa aming pagbabalik, partido ni Honasan at Marcoleta magsasagawa ng signature campaign para maibalik si ex-President Duterte sa bansa. At 2024 Paris Olympic medalist Carlos Yulo, Nesty Petesio at Ira Villegas
nag-change career na nga ba? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Magsasagawa ng signature campaign ng partido ni na dating Senator Gringo Honasan at Congressman Rodante Marcoleta para maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Plano ng grupo na ihain ito bilang formal na petisyon sa International Criminal Court sa The Hague. May balitang A to Z si Kim Salinas. Pangungunahan ng samahan ng Democratic Party of the Philippines sa ilalim ni na dating Senator Gringo Honasan, Congressman Dante Marcoleta, General Dado Valeroso at Captain Dante Langkit ang isang signature campaign. Ito'y para mapauwi ng Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa The Hague kung saan nahaharap siya sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court kaugnay sa mga napaslang sa war on drugs. Ibalik ho ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ating bansa para dito sa sarili nating bansa litisin. Hindi natin sinasabing guilty siya or not guilty. Ani ni Honasan, isasagawa ang signature campaign sa buong Pilipinas at maging sa ibang bansa. Pupunta kami sa Liwasang Bonifacio, maglalagay kami ng desk doon. Yung interesado, pumirma kayo. Online, pirma. Doon sa Netherlands, pirma. Sa London, pirma. Sa US, pirma. Ayon kay Marcoleta, ipapaloob ang mga pirma sa isang formal na petisyon na isusumiti sa ICC alinsunod ng provision ng Rome Statute at hindi aniya ito parang basta pirma lamang. Ang ginagawa po namin ngayon ay hindi lamang salig sa tuntunin ng ating mga batas, kung hindi nakasalig din sa patakaran at tuntunin ng ICC. Hindi po namin gagawin ito kung labag sa ICC. Panawagan din ng grupo sa Korte Suprema, bilisan ang pagresolba sa mga nakabingbing petisyon ukol sa pag-aresto sa dating Pangulo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Muling kinwestiyon ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa kanyang Facebook Live ang pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa kabila umano ng kawalan pa ng malinaw na ebidensya laban sa kanya. Anya, sa sistema ng hustisya sa Pilipinas, pinapadaan muna sa piskalya ang mga ebidensya bago ang pag-aresto, pero tila baligtad umano ito sa ICC. Binigyang diin din ni Roque ang alegasyong may pinipiling target ang ICC, lalo na sa mga pinuno ng mahihirap na bansa. Matatanda ang inaresto noong March 11 ng dating Pangulo pagdating niya sa bansa mula Hong Kong batay sa warrant ng ICC na konektado sa kanyang ginawang war on drugs at dinala siya sa The Hague sa parehong araw. Nakataktang maghain ng ebidensya ang prosekusyon sa April 4 at may hanggang April 11 naman ang depensa para sagutin ito at maghain ng sariling testigo. Balik sa bansa, pinabulaanan ng Philippine National Police ang kumakalat na fake news na nagsasabing inalisan ng security detail si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP, fake news ang pahayag ng senador na inalisan siya ng mga police escort. Sa isang Facebook post kasi ay sinabi ni de la Rosa na may mga retiradong polis at sundalo na voluntaryong nagbibigay ng seguridad sa kanya matapos umanong mawala ang kanyang security. Pero paliwanag naman ng PNP, wala silang natatanggap na ulat na binawi ang kanyang security detail. Alinsunod din kasi sa COMELEC Resolution number 11067, ipinagbabawal ang paggamit ng security personnel ng mga kandidato habang nasa election period. Sa tala, aabot sa halos 200 kandidato sa bansa ang binawian ng seguridad ngayong papalapit na ang midterm polls. Iginigiit ni Senate President Francis Chiz Escudero na walang mababago sa schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ay kahit pinamamadali na ng House prosecutors ang pagpapasagot sa bise sa articles of impeachment. Payo ni Escudero sa prosekusyon, gamitin ang session break upang pag-aralang mabuti ang mga ebidensyang ilalabas sa trial proper. May balitang A to Z si Ace Cruz. It cannot legally be done.
Hindi po sa po pwede dahil walang sesyon ang Senado. Yan ang tugon ni Senate President Francis Escudero isang araw matapos na hilingin ng House Prosecution Panel na umusad na ang proseso sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at pasagutin na ang bisis sa articles of impeachment sa loob ng 10 araw. Gate ni Escudero, illegal sakaling sakayunan niya ang writ of summons ng House prosecutors. So ang tanong ko, na-present na ba nila yung articles of impeachment in plenary? Na-convene na ba yung court? Hindi pa naman eh. Hindi pa rin pwede yung writ of summons. Nanindigan ng Senate President na hindi magbabago ang tinakda niyang schedule na sa pagbabalik sesyon pa sa Hunyo iko-convene ang mataas sa kapulungan bilang impeachment court. Hirit naman ng isa sa mga miyembro ng Kamara na uusig sa Vice Presidente, hindi dapat maging hadlang ang session break sa pag-usad ng impeachment trial gayong nagawa naman na ng Senado na maghiring ukol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nakabreak ang sesyon. If they can convene a committee hearing, if they can campaign while doing an investigation in aid of legislation, I'm sure they will find a more significant interest in something such importance as an impeachment of the Vice President. Payo ni Escudero, natatayong presiding officer sa trial proper sa Hulyo. Imbes na magmadali sila, gamitin nila ang panahong ito para magsanay, maghanda, kunin na lahat ng ebidensyang kailanganin nila para may presenta na maayos yung kanilang kaso, hindi lamang sa impeachment court. Binabalangkas pa ang impeachment rules at nakatakdang ipresenta sa plenaryo sa pagbabalik sesyon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. From sports to runway, talaga nga namang iba ang husay ng Pinoy athletes dahil matapos magpakitang gila sa Olympic stage at iba pang sports competitions, sa runway naman sila sumabak. Suot ang koleksyon ng Filipino-renowned designer na si Abel Bacudio. Nagmisulang mga professional model ang mga atletang Pinoy sa pangunguna ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at Olympic bronze medalist Nesty Petesio at Ira Villegas. Bahagi ito ng Gintong Sinag, hinabi ng lakas, ginawa ng may pagmamalaki. Isang fundraising fashion show po yan para bigyang pag-asa at motivation ng mga rising talents na mga atleta ng National Academy of Sports. Bukod kina Yulo, present din sa runway ang ilang pang Pinoy Paralympic athletes na nagbigay karangalan sa Paris Paralympics gaya ni Jerold Mangliwan at Angel Otto. Mabuhay ang mga atletang Pinoy! Susunod sa showbiz, Gerald Anderson may nilulutong bagong proyekto. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Matapos ang 3 taon, balik telebisyon na si Gerald Anderson para sa bagong teleserye na Sins of the Father. Ang bigating cast ng naturang teleserye, kilalanin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. May bagong aabangang teleserye ngayon sa Kapamilya Network. Yan ang Sins of the Father, isang crime thriller mystery drama na pagbibidahan ng nag-iisang Gerald Anderson. Ito ay sa direksyon ni F.M. Reyes na nasa likod din ng mga hindi malilimutang teleserye. Sa story conference ng bagong teleserye nitong Martes, March 25, excited si Gerald sa muli niyang pagbabalik telebisyon. It's 3 years ako na hindi last show ko, so that's why I'm very grateful na ganitong show ang pagbabalik because it's something very exciting. Nakita niyo na parang sa story ko, di ba? So I'm excited. Maraming energy na nakaipon dito and I'm ready to give our audience buong Pilipinas isang magandang produkto. Scam Fonzie Scheme ang tema ng naturang teleserye at iikot ang kwento sa tanong na dapat bang pagbayaran ng anak ang kasalanan ng ama. Yes, kasi syempre dala mo yung last name ng tatay mo, and as much as possible dala mo yung values, yung success, yung failures. Ang ano nang doon is kapag hindi rin gumawa ng maganda yung tatay mo, dala-dala mo rin yan. And as much as possible, if
maayos ka ng tao, you will do your best to correct those wrongs or be a better man kung mali man yung nagawa ng tatay mo. So I think that yun din yung premise ng kwento na ito is yung anak, paano niya itatama yung mali ng tatay niya. Gagampanan ni Gerald ang karakter bilang si Samuel na anak ng isang scammer. Makakasama rin ni Gerald Anderson si Jessie Mendiola bilang kanyang leading lady. Happy naman na muling makatrabaho ni Shaina Magdayaw si Gerald. I'm very happy to say yes to this project. When they pitched this project to me, sabi ko, ang hirap naman pong hindian because it's not just Gerald. I've done, mga parang significant series with the other people in this show like JC De Vera, also si RK. Nakatrabaho ko. Sabi ko parang lahat ng nandito sa show na to ay mahal ko and sobra kong na-enjoy na nakatrabaho before. So, para pagsamasamahin yun sa iisang show, this is actually a very beautiful blessing for me. At ang naglalakihang cast ng nilulutong teleserye, Powerhouse. Magsasama-sama kasi ang mga bigating stars of today's generation, gaya ni Seth Fedelin, Francine Diaz, Tirsa Cruz III, RK Bagatsing, Gerald Napoles, Joko Diaz, John Arcila at marami pang iba. Bagamat wala pang kumpirmasyon, inaasahang ipapalabas ang naturang serye ngayong taon. Kaya abang-abang na lang mga ka-A to Z. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o story na inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa anti-colonial nationalist at political ethicist na si Mahatma Gandhi. Ang sabi niya, sino mang magsabing wala siyang pakialam sa politika ay parang nalulunod na tao na ayaw makialam sa tubig. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mula, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.